Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kapatid. Sandako o lugar ka man naroroon ngayon, ang panalangin ko po ay ang pagpapala ng Diyos sa iyo at sa ating pag-aaral ngayon ng sulat ni Apostol Pablo para kay Tito. Panalangin ko rin po na buksan at bigyan ng liwanag ng ating Panginoon ang ating puso at isipan sa kalooban niya sa kanyang salita na ating pag-aaralan. Importante po nating tandaan ng ating pag-aaral at pangunawa sa salita ng ating Diyos ay higit nating mapapagbuti sa pamamagitan ng ating matiyagang pag-aaral sa konteksto. Mahalaga din po na ating tandaan na ang pagbabaliwala natin o hindi natin pagpansin sa konteksto ay ang dahilan sa mali nating pangunawa sa itinuturo ng Biblia. Tungkulin po natin ituro ang itinuturo ng Biblia at hindi ang gusto nating ituro. Balikan po muna natin sandali ang nakaraan nating pag-aaral sa Tito, Kabanata 1, verses 5 and 6. Ang una po ay, di ba nagkaroon po tayo ng kaalaman na tungkol sa dalawang layunin ni Pablo o ang dahilan sa pagsulat niya ng liham na ito para kay Tito. Ang una po ay ang para isaayos ni Tito ang mga bagay na may kakulangan o pagtutuwid niya sa maling aral, maling katuruan at maling kaugalian na laganap sa isla ng Crete. Nakita rin po natin sa pag-aaral natin ng mga talata ang ikalawang bagay na ibinili ni Pablo sa liham niya para kay Tito. Ito ay ang bilin niya kay Tito na magtalaga ng mga mamumuno o mga pastor sa iglesia sa bawat bayan sa isla ng Creta. At napag-aralan din po natin ang tatlong kwalifikasyon o batayan para po sa pagpili ng mga mamumuno sa iglesia ng ating Diyos. Ang unang batayan ay ang dapat ang pastor ay walang kapintasan. Ang ikalawa ay dapat siya ay asawa ng isang babae. At ang ikatlo po ay dapat ang kanyang mga anak ay mananampalataya at hindi napaparatangan ng panggugulo o ng pagiging suwail. At ngayon naman pong linggong ito para sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng liham ni Pablo para kay Tito o ang Tito chapter 1 verse 5 to 9, atin naman pong pag-aaralan ng verse 7. Ito po ang unang bahagi para sa tatlong part lesson series natin sa mga natitirang talata sa ikalawang seksyon ng liham na ito. Pinamagatan ko po ang unang bahagi na ito na atin pong pag-aaralan ngayong linggong ito na katiwala ng Diyos ang kanyang pag-uugali. Okay, bago natin simulan ang pag-aaral natin para sa verse 7, mas maganda po na basahin po muna natin ang ikalawang seksyon ng liham o ang verses 5 to 9 para po mas mabigyan tayo ng kaalaman sa konteksto. Basahin po natin muli ang Tito, Kabanata 1, talata 5 hanggang 9. Basahin po natin ang gawain ni Tito sa Creta. Dahil dito ay iniwang kita sa Creta upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng ipinagbiling ko sa iyo. Siya ay dapat na walang kapintasan, asawa ng isang babae, ng kanyang mga anak ay mananampalataya na hindi napaparatangan ng panggugulo o ng pagiging suwail. Sapagkat ang obispo bilang katiwala ng Diyos ay dapat na walang kapintasan, hindi mayabang, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi marahas, hindi sakim sa pakinabang, kundi mapagpatuloy ng panauhin, maibigin sa kabutihan, matino ang pag-iisip, matuwid, banal, mapagpigil sa sarili. Dapat na kanyang pinangahawakan mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at mapabulaanan ang mga sumasalungat dito. May matandang kasabihan po tayong mga Pilipino na ang sabi ay maling gawa kapag ginagawa ng matatanda sa mata ng bata, lahat ng ito'y nagiging tama. Sa mata o isip po kasi ng isang bata, ang lahat ng kanyang nakikita ay tama. At kahit mali na ang ginagawa ng mas nakakatanda sa kanya, sa isip niya, ito ay tama. Ang mga maling halimbawa na ito na kanyang nakita, ginaya at nakalakihan ay ang siyang huhubog sa kanyang kaugalian at buhay sa kanyang pagtanda. Bilang mga mananampalataya, dapat po tayo ay maging mabuting halimbawa na
karapat-dapat na tularan ng lahat ng tao. Ito po ang tema ng talatang pag-aaralan po natin ngayong linggo ito. Ang tema tungkol sa pag-uugali ng isang katiwala ng Diyos.